Sa gitna ng pagluluksa para sa 10 buhay na kinitil ng landslide sa Baguio, problema ng ilang apektado ng pagguho kung paano muli magsisimula. Bawal na kasing bumalik sa lugar ng pagguho. Nakatutok doon live. Si Marisol Agturaman. Marisol? Mel, matapos ngang bayuhin ng bagyo at habagat, tutok na raw ngayon ang Baguio City Local Government sa relief and recovery. Saglit nagbigay pag-asa sa mga rescuer ang pagkahukay sa asong si Milo nitong Lunes mula sa gumuhong lupa sa Baguio City na ikinasawi ng 10 tao. Pero hindi na nasundan ng himala ang pagkakaligtas sa kanya. Sa buro ng mga biktima kumuling nakita si Milo. May ikalawang buhay pero tila nangungulila. Ang among hindi niya iniwan at katabi nang mahukay siya, kabilang sa mga nasawi sa trahedya. Hindi na rin napigil ng batang ito ang mapaiyak ngayong di na makakalaro ang kanyang mga pinsan. Habang ang mga dumadalaw na kaklase ng isang biktima, puno ng panghihinayang. Nung tinakbo daw siya, habang tinatakbo sa hospital sa ambulance po, is sini-CPR pa daw po. Mabait po, mapagbigay. Hindi niya po lahat po ng tropa niya, ng mga kaibigan niya, iniisip niya po. Sabay sa pagluluksa, ang pagsisikap makabangon sa panahong kahit masisilungan ay walang-wala sila. Tututukan ng city ang pagtulong sa mga taga rito, lalo't no-build zone na ang lugar ng pagguho. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate o kaya prevent yung mga ganyan. Dasal ng lahat na mapawi na ang ulap ng mga hamon. Tulad ng bahagyang pagliwanag sa City of Pines, kahit mailap pa ang haring araw. Nagsisimula na rin magkabuhay ang lungsod tulad sa mga nagbukas ng parke. Ang ganda ng Baguio, ipinagpapasalamat ng pamilyang ito mula Bulacan. On and off naman. So nakakalakad pa rin, tapos silong, tapos lakad ulit. Wala na po kami ibang time, nagbakasyon lang kami. Ang pahiram na pagkakataon ng panahon, sinamantala rin ng mag-anak na ito na mula naman sa Mindanao. Basta naka-jacket lang, walang problema. Bagamat maganda-gandang panahon na ang ating nararanasan dito sa Baguio City ngayong araw, hindi basta-basta ang pinsalang iniwan ng bagyo at habagat dito sa lungsod. Naapektuhan din ang supply ng kuryente dahil sa mga posteng binuwal ng masungit na panahon, kaya pati pagbili ng power bank, pahirapan. Bumili ako ng power bank, and then napahirapan din ng makahanap ng mura kasi yung nagkakaubusan. Sa ngayon, inaayos na ang mga linya ng kuryente. Halos 100% na raw ng power supply ang naibalik dito sa Baguio City o katumbas siyang ng mahigit 120,000 na consumers. Samantala, Mel, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa mga naulila ng mga namatay sa landslide sa Gisad, Surong dito pa rin yan sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Agturaman.